congratulations po. Congrats kay Maestro 21 TV. Congrats. Siya pong pinanghalpon na Best Reactor ngayong buwan po ng January 2024. Okay guys, mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating pong episode, sa ating pong video ngayong araw, tayo pumuli ay magbibigay ng komento, opinion, kuro-kuro, reaction po tungkol po sa sinasabing bayarang reaktor. Meron nga ba tayong bayarang reaktor upang makasira po ng isang tao o partikular na po sa isang grupo? So nung unang panahon, marami na po tayong naririnig. Ako mismo ay nakakarinig na kung may kalaban po yung reaktor o kung mayroon pong galit sa isang reaktor, ay sinasabi po nila na binabanatan po ang kalaban po ng isang tao, ay sinasabi ang reaktor na ito ay binayaran upang bumanat sa kalaban po ng isang tao. Okay, naririnig po natin po yan, pero hindi natin po mapapatunayan at napakahirap pong mapatunayan. Okay? So, dito sa ating pong focus ngayong sa ating video ay magbibigay po tayo o magbabase po tayo doon po sa ginawa pong investigasyon po ng ating presidente ng Kalingap Reactor Partners. Walang iba po kundi si Birador. Okay? So, kinakailangan pong gawin po ito ng aming presidente upang sa ganun naman po ay hindi matadamay. Okay? Kung mayroon nga ba, unang-una, mayroon nga ba pasahanay po ng Kalingap Reactor Partners or sino man pong Kalingap Reactor, mayroon nga ba mayroon nga bang bayarin na reaktor upang siraan po ang isang tao o lalo na nga po ang Kalingap beneficiary na sinasabi po nila, binayaran po ang reaktor na ito upang sirain ang MEDIT. Okay? So yan ang ating paksa. Ibabase po natin sa naging live po ng aming presidente, Birador. Pero bago po yan, isa munang pagpupugay sa ama at founder po ng Kalingap, Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Rowell of Malalag, and Kuya Brooks Vlog. At siyempre, pinapakiusapan po ang inyong lingkod, nakikiusap po ang inyong pong lingkod. Kung bago pa lamang po kayo dito sa channel na ito at ay sana ay kayo po ay mag-like, share, and subscribe. At pindutin na rin po ang notification bell upang sa ganun po ay man-notify po kayo sa susunod pa natin pong gagawin na mga reaction videos na katulad po ng ating ginagawa. At siyempre, may kalat shout out sa ating pong mga reactors, sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, sa pamumuno po yan ng aming presidente, Birador. And may kalat shout out sa ating pong mga Kalingap partners, Kalingap charity vloggers, Kalingap subscribers, Kalingap solid supporters, and organic sponsors. Mega loud shout out din po sa inyo lahat. At ganun din po sa ating mga kapatid dyan sa Team Siomai ng Kalahi Community at ang buong Kalahi Community. Alright! So ating pong tunghayan ang naging pahayag po ng aming presidente o ano ang naging resulta ng kanyang pong pag-iimbestiga sa naturang akusasyon po ng isang grupo na sa hanay po ng mga reaktor ay mayroon palang nababayaran upang sirain ang isang grupo or particular na nga po itong si MEDIT. Tinignan ko
kung paano ko maaayos at paano ko magpapatugas Kuya Putput. Pero aminado ako sa sarili ko na wala akong hawak na matinong ebidensya. At hiningi ko rin doon sa tao na nagsasabi na si Kuya Putput ay may ginawang mali at nanghingi ng kabayaran. Hanggang ngayon po wala na idagdag doon sa ebidensyang ibinigay sa akin. Yan po. Alright. Sa pag-imbestiga po ng aming presidente, tinukoy po dito mga kapatid po. Tinukoy po ang pangalan. Nag-name drop po ang aming presidente. So ito po, sa pag-name drop po niya, sa pagtukoy po ng pangalan po ng sinasabi po, inaakusahan ng grupo sa aming hanay na nagpabayad para sirain po ang Medit, ay tinukoy po ng aming presidente na si Kuya Putput Vlog. Okay? So ito ay nagpapatunay mga kapatid na matapang po ang aming presidenteng tukuyin o sabihin ang pangalan po ng aming kabaro o aming kasamahan na reaktor, at ito ay nagpapatutuo o nagpapatunay na sa investigasyon po ng aming presidente ay walang basihan, baseless, walang proof na tumutukoy o walang proof na nagpapatunay ng aming pong kasamahan ay nagpapabayad. Kaya malakas ang loob po ng aming presidente na pangalanan. Kasi doon naman po sa isinamite o doon naman po sa ibinigay sa aming presidente ng mga proof na sinasabi po ng grupo ay wala po siya. Ang sabi po niya, wala po akong nakita na magdidiin kay Kalinga Putput Vlog na siya po ay tumanggap ng kabayaran upang sirain po ang Medit. So dito, maging fair po tayo dito. Kasi sinabi ko na nga kanina na mahirap po na akusasyon po ito. Kinakailangan kapag kayo ay mayroon akusasyon, this should have been accompanied with evidences, proof, okay? Solid evidences. Yan po yung atin pong sinasabi dito, solid evidences, hindi lamang po, basta na lang po kayo namintang. At ito po ay sisiraan po ang isang tao. Sisiraan ang pagkatao po ng isang tao. Na wala naman po kayong solidong ebidensya. Hindi lamang po yung reactor po ang sinisira po niyo dito, kundi ang buong pagkatao at ang buong pamilya po nito. Papaano na lamang po ang reputasyon, integrity ng kanya pong pamilya. Madadawit na rito. Alam po natin naman na kami mga reactor, bago naman po kami naging reactor, ay alam po namin kung ano ang sinuong po namin na alam po namin yung pinasok na namin at we are prone po kami sa bashing o paninira na kagaya po nitong sinasabi po ng aming presidente. Pero sana kung ganitong mga usapin ay siguraduhin po ninyo na mayroon po kayong ebidensya. Siguraduhin po ninyo na yung tao pong tinutukoy po ninyo ay talagang mayroon pong pagkakasala. At isipin din po naman po ninyo yung kapakanan po ng kanya pong pamilya. Kami, wala na kaming problema dahil immune na po kami. Alam po namin kung anong pinasok namin, sabi ko nga kanina. Pero papaano naman na makakaladkad ang mga pamilya po namin po dito. Okay? Ang reputasyon po ng aming pamilya ang at stake, ang nakakaladkad na po rito. Sana naman po yung nag-aakusa na po rito ay makonsensya naman. Sana ay makonsensya naman po at pakaisipin muna. Okay, so siguro ang nagbunsod sa ganitong akusasyon po kay Kalinga Putput ay yung punto na siya po ay nagbibigay lamang po ng kanyang reaksyon tungkol po sa mga kaganapan sa grupo po ni Medit. Pero yun po ay kanyang sariling opinion po lamang. Ito ay walang intensyon na paninira kay Medit.
o kung sa Medit community o Dandit community, siya lang po ay nagbibigay ng kanya pong sariling opinion tungkol po sa mga issue. O sarili po na niya yon, okay? So sana ay makonsensya naman po kayo kung sino man po ang hindi lamang po sa Dandit community or Dadit community, pero maski sino pa pong mga community na mayroon kagaya po ng ganitong sitwasyon, ay isaalang-alang din naman po ninyo ang mga pamilya po namin. Kung kami lamang po mismo individually, kakayanin namin tanggapin kung ano po ang panghuhusga at kaya po namin din po ipagtanggol ang aming mga sarili dito po sa social media, pero ibang usapan na po kung ang pamilya po ang nadadawit sa puntong ito. Ang katotohanan, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Di ba? Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Hinintay ko. Sabi ko, ibigay ninyo yung exactly na usapan na humihingi si Kuya Potpot. Kung hindi ninyo maiibigay bukas na bukas, ilalive ko at kung ano ang resulta. Ngayon pong maghapon, sinuspended ko si Kuya Potpot, mga kaibigan, hanggang iniimbestigahan ko yung pangyayari. Sabi ko, wag ka munang mag-issue kung ano pa mang issue, pero mag-upload ka. Wag lang dito sa issue na ito. Kasi nasa investigasyon kita. At kapag may dumating pa na ibang resibo, automatic tatanggalin kita dito sa Karipa. At i-recommended ko na hindi ka na pwedeng makapasok dito sa Kalingap. Nalungkot siya. Alam ko yung lungkot ng isang tao. Alam ko na nasasaktan siya. Pero wala talagang dumating. Sabi ko nga, ibigay ninyo ang mismong ebidensya, pura mismo ay tatanggalin ko sa Karipa. Ngayon, mga kaibigan, sa madalit sabi, wala silang naibigay sa akin. Ngayon, ang ibinabato nila kay Kuya Potpot ay marami. Nagkikirate ng basher, naglaganon ng garine, marami ang inaw. Sabi ko, yang usapin na yan about kay Kuya Potpot, hindi pa ako interesado dyan. Ang pag-uusapan natin dito ay kung paano nyo nabayaran at paano nagbayad itong si Kuya Potpot. Yan, totoo po yan. So, tama po yung sinasabi po natin kanina, mga kapatid, na sa palagay ko na trigger po ang grupong ito, nag-aokayan. Diretsahan pananalita, nagalit po sila kay Kuya Potpot. Kuya Potpot, nagalit po sila sa kanya pong pagbibigay po ng reaksyon doon po sa sitwasyon kay Medit o kaya sa mga grupo ng community po ni Medit dahil po sa mga negatibong mga komento na nakikita po ni Kuya Potpot, di ba? Maski rin po ang inyong lingkod, nakakakita rin po naman ng mga negatibong mga komento, pero sinasabi ko nga sa aking mga nakaraang vlog ay sana magkalma lang po tayo po ay nandito para magsaya at ang love team ay for the purpose of entertainment. Siguro naman po yung pagbibigay po ni Kalinga Potpot ng kanya pong opinion ay yun po siguro ang minasama. Kaya nga tinukoy po nila na itong si Kuya Potpot ay bayaran, reactor upang sirain. So, hindi naman po siguro na ang tawag dito, hindi makatwiran, hindi makatarungan. Hindi po makatarungan yung ganito pong gawain. Sinasabi po ng aming presidente, kung talagang mayroon po magdidiin o mayroon po kayong ebidensya na magdidiin po kay Kuya Potpot na siya po ay tumanggap mismo. Usapan, convo, na siya mismo ay humihingi ng bayad at siya po ay nakareceive. Yun po ang hinahanap po ng aming presidente. Pero ayon po sa kanya, walang ipinadala po ng grupo na nag-aakusa kay Kuya Potpot na siya po ay nakatanggap ng anumang kabayaran kapalit ang paninira po niya kay Medit. Okay? So wala po. Walang ebidensya. Kaya po gusto ko pong palakpakan ang aming presidente sa ginawa po niyang fair investigation tungkol po sa
tungkol po sa akusasyon o tungkol po sa kasong ito. Kasi hindi lamang po isa. Kasi kung totoong mayroon pong isang kakalingap reactor ang nagpapabayad upang sirain po ang isang individual, at hindi tutukuyin po at hindi nyo tinukoy kung sino ang pangalan o kung ano ang pangalan ng taong ito, lahat po kami ay damay. Ayaw po naman po ng aming presidente ng mga tao o mga reaktor na walang ginagawa, tahimik sa aming GC ay madadamay po sa ganitong usapin. Yan. Kung ano po man yung mga issues, saka ninyo ireklamo si Kuya Putput sa akin. Pero ang tutuunan ko muna ng pansin ay yung sinasabi na si Kuya Putput ay nagpapabayan. Diba? Yun ang ating nilinaw, mga kaibigan. So ngayon, mga kaibigan, baka sabihin ninyo na naging bias ako doon sa mga ginawa kong investigasyon. So ngayon, babasahin ko yung naging conversation nila. Alam ko nalulungkot si Kuya Putput kasi talagang ginis ako siya. Ginis ako talaga si Kuya Putput sa totoo lang. Kaya edad na tao ni Kuya Putput pero pinagsabihan ko siya na Kuya Putput, sorry kung ikaw ay may edad sa akin, pero pag nakitaan ko ikaw ay nagkamali, automatic tatanggalin kita dito sa kanila. Tatanggalin. Sino naman po ang hindi malulungkot sa ganitong akusasyon? Si Kuya Putput lang naman po ay nandito sa social media upang maglibang siguro or sa layunin na baka sakali ay makakatulong po sa kanya. Okay? Makakatulong po to augment their income, their monthly income. Siguro ganun pero hindi ko po alam kung ano po ang talagang layunin po ni Kuya Putput sa pagpasok po sa ating social media. Pero karamihan po rito yung sinasabing upang maglibang, makapag-share ng kanila pong opinion. At siyempre kasama na rin po dyan yung sinasabi po natin na to gain income, okay, to augment our monthly income for our own families. Okay, di ba? So, malungkot. Sino naman po ang hindi malulungkot kung ikaw mismo ay akusahan na bayarang reactor? Unless kung ito man ay totoo, ay ibang usapan na po yan. Pero kung ikaw naman po ay walang ginagawa, malinis ang konsensya mo, ikaw ay lumalaban ng patas, tapos masasabihan ka pa ng ganito, okay? Kita dito sa Karipa, sabi ko dito. Sabi kasi ni Kuya Putput dito, ito yung una kasi. Basta sa akin lang po, lahat ng gagawin ninyong activities, lalo na kapag charity event, dapat may paalam po sa ama ng Kalingap, sumunod po sa mga guidelines ng Kalingap. Ang tanong ko sa inyo, yung pagkakasabi ba yun na yun ni Kuya Putput ay mali o tama? Okay, sa ganang akin, ito ay walang masama. Okay, nagpapaalala lamang po si Kuya Putput, doon sa gustong mag-reach out sa mga tinutulungan po, sa mga parang lumalabas dito, parang sa aking pagkakaintindi, ay gusto po nilang magpaabot ng tulong po sa mga tinutulungan po ng Kalingap. So ini-recommend, sinuggest ni Kuya Putput na i-reach out at kinakailangan ay lahat ng ginagawa po nilang activity ay nalalaman po ng founder at sino man po kay na Kuya Bal Santos Matupang at kay Edna Vlog and of course Kalingap Rab. So ito ay rule, ito po ay rules and guidelines po ng Kalingap na kinakailangan bago ka gumawa ng hakbang or any activity for that matter ay kinakailangan ikaw ay magbigay kortesiya sa ama po ng Kalingap. Yun lang po naman po ang sinasabi po dito ni Kuya Putput, mga Kalingap. Kayo ang sumagot. Kasi ako nakapag-imbestiga na. Para sa akin, tama yung sinabi ni Kuya Putput na basta sa akin lang po, lahat ng gagawin ninyong activities, lalo na kapag charity vlog, ay dapat alam ng ama ng Kalingap. Sa palagay ninyo, mag-comment kayo, tama ba o mali yung sinabi ni Kuya Putput doon? Para maging patas tayo, maging fair tayo sa lahat ng pag-uusapan.
Ngayon, ang sabi pa ang kausap niya, okay po, hinihintay ko lang si Rabat. Okay lang po ba na wala kaming access kay Kuya Bal? Yan. Sabi ng isa, kay Tinay Romel Enriquez at Disigre Nanay Rosa pala, sino sa kayo ang mga scout ni Romel yung batang lalaki? Romel, gusto ko yan. Sabi nga nung kausap, gusto daw niya. Gusto daw niya kausap. Ngayon, mga kaibigan, ang sabi ng kasi kapag nagkaroon ng bulilyaso, damay din kami dyan. Kapag nagkataon, ibig sabihin ni Kuya Potpot, kung doon sa isang grupo, nagkaroon ng solicitation na hindi alam ni Kuya Bal Santos Matubang at ni Kalinga Prad, ay madadamay pa rin yung Kalinga. Correct. Tama ba o mali? Tama. Tama pa rin. Sa aking pagkakaunawa. Di ba? Sa aking pagkakaunawa, tama pa rin yung sinabi ni Kuya Potpot. Dagdag pa ni Kuya Potpot. Kaya sabi ko, mag-recognize kayo ng mga grupo ninyo kay Kuya Bal by supporting by Kalingap in Landing Pad. Landing Pad. Hinihikayat ni Kuya Potpot yung mga tao na mag-share din doon sa Landing Pad. Oh, mag-pledge. By pledging any amount po, all Kalingap Landing Pad. Ibig sabihin, ini-encourage niya yung mga tao na magbigay din ng kung anong amount ang kakayanin nila para sa Landing Pad. At kung need mo po ng detail or GCash account, i-reach out po ninyo ako. Nako. May gulang-gulang tanong mga kaibigan. GCash na Bakit may GCash na gustong ibigay si Kuya Potpot dito? Hindi ko pa kasi nababasa lahat. Patay ka sa akin. Tanggal ka sa akin ngayon. Matanda ka. Sabi ko ganyan. Basta sa akin lang po, lahat ng gagawin ninyong activities, lalo na kapag charity event, dapat may paalam po sa ama ng Kalingap. Yan, nabasa na natin yan. Wala yung isa. May isa pang kulang to. May kulang pa itong isa. May isa pang kulang. Yung may isa pang kulang. Yung ipinasa. Kasi pag nagkaroon ng tutukuyin natin about to sa GCash na yon kasi wala yung ng GCash. Need ng detail ng GCash, bank account, reach out ninyo ako. Yun, nandun na tayo sa reach out, di ba? Kulang pa ng isa doon sa patunay na hindi yung bank account mo ang hinihingi mo o yung GCash mo. Kulang, mga kaibigan. Ito na, binuuna ni Kalinga Potpot. Sabi ni Kuya Potpot, GCash on bank account ni BSM yan ha, hindi sa akin. Yan. Okay, malinaw po yan ha. Yung ibinigay po na GCash number ni Kuya Potpot o kaya BDO account, bank account, ay hindi po mismo o hindi personal account ni Kuya Potpot, kundi ito po ay account, bank account ni BSM, si Kuya Bal, at GCash number po ni Kuya Bal, at naging daan lamang po si Kuya Potpot upang ma-reach out ng mga taong ito na gustong magbigay ng kanila pong tulong sa Kalingap. Okay? Yan. Malinaw po yan mga kapatid. Hindi ito po yung ibinigay upang siya po ay diyan po ilalagay yung kanyang pong kabayaran upang sirain kung sino man pong tao na gusto pong ipasira ng grupong ito. Hindi po ba? Hindi sa akin. Sabi ni Kuya Potpot yan. So, sabi ko, bumalis Kuya Potpot. Doon sa sinabi niya na kung gusto ninyo ng bank account, ay i-reach out ninyo ako. Ay sabi ko, yari ka dito, matanda ka kasi parang GCash mo ang bibigay mo. Pero dito, GCash or bank account ni BSM. Ayan. Kung gusto ninyong patunayan, ipapasa ko po ito sa inyo. Sabi nung kausap, sinong BSM yan, Kuya Potpot? Sabi niya. Sinong BSM yan, Kuya Potpot? Gagawa po ako ng GC kasama ang mga founder. Ayan, nag-live na po si Kuya Potpot. Wala na pong ibang kasunod dyan na ibinigay na ebidensya sa akin, mga kaibigan. Wala na po. Ang hinihingi ko sa kanila ay yung pruweba kung paano pa nila mababayaran. Ang hinihingi, sabi nila sa akin, sa tawag birador, sa tawag.
sa tawag ng hingi si Kuya Potpot. Alright. So sinasabi po nila, so doon mismo sa convo, nakita po ni Pres Birador, mga kapatid, na walang naganap na bayaran. Pero mayroon daw po nagsasabi na sa tawag daw po nanghihingi si Kuya Potpot. Yan ay patunayan po nila. Sabi po nga natin kanina, patunayan po nila kasi kawawa naman po yung tao po na inyo pong hinuhusgahan, inaakusahan, papaano. O sabi ko, mabuti kung si Kuya Potpot, dahil siya po ay vlogger, kayang-kaya niya po yan sagutin, mayroon po siyang channel at ipagtanggol ang kanya pong sarili. Papaano kung ang buong pamilya na po niya ang nahuhusgahan po rito? O nakakaladkad po ang kanya pong mga pamilya sa usapin po na ito. So sana ito ay maging magsilbing aral po sa lahat po ng mga reactor. Pwede tayong makipag-ugnayan sa mga nagnanais na mag-sponsor sa mga kalingap beneficiaries, pero maging maingat po tayo kung sino po ang ating kinakausap. At saka yung punto na itong si Kuya Potpot ay ipinasok sa isang GC upang siya po ay mapakiusapan, makahingi ng details upang ma-reach out po nila si Kuya Bal o kaya naman po si Kalingap Rab. Sana ito po ay iwasan po natin, mga Kalingap reactors, mga kapwa ko reactors. So lesson na po ito. Mag-ingat-ingat na lamang po tayo. So sa ating pong mga kapatid naman na gumawa po nito, sana po ay makonsensya naman po kayo. Kayo naman po siguro ay may kanya-kanyang mga pamilya, mayroon din po kayong mga anak, mayroon din po kayong mga magulang, mga kapatid na kung sa inyo rin po mangyari po ito ay napakasakit po. Napakasakit na idadawit po ang buong angkan. Okay? So, oo nga, sinasabi nyo si Kuya Potpot lang ang damay po rito. Pero madadamay pa rin po ang kanyang pamilya doon sa pamamaraan po ninyo. Okay? Sa pamamaraan po ninyo na pagbibintang o pag-aakusak po kay Kalingap Potpot, ay Kuya Potpot, at kung may ebidensya po kayo na naglalabas o nagpapatunay na siya po ay tumanggap, okay? Siguro ay matatanggap po ng aming presidente at kaming lahat ay maluwag sa aming kalooban na tanggapin na mayroon kaming kasamahan na gumagawa pala ng ganito. Pero dahil wala po kayong maibigay na magpapatotoo na ito ay talagang nangyari, so sana ay wag na po ninyo itong gagawin. So hanggang dito na lamang po tayo sa ating pagbibigay po ng opinion, puro-puro, komento at reaksyon tungkol po sa usapin, at sana ay maiwasan na po ito sa susunod pa o dadating pang mga panahon. At muli, pinapakiusap po ng inyong lingkod, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Ruelo Malalag, and Kuya Brooks Vlog. At siyempre, ang munting channel na ito, pakisuportahan din po sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At pindutin na rin po ang notification bell para sa susunod pa nating reaction videos ay kayo po ay makakasama po muli ni Maestro 21 TV. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo lahat. God bless everyone.